babagsak ng sako-sako na isang bagsakan, one time bagsak. Hindi po ganun si Jesus. Kaya baka po ano tayo, Lord, bakit bigay kami ng bigay pero wala naman, konti pa rin ang balik. Pero sa araw-araw po na naghihimala po sa atin ang Panginoon, mas araw-araw, meron po tayong panggastos. Sa araw-araw, may buhay po tayo. Sa araw-araw, healthy po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Glory to Jesus. Banyo na tayo sama-sama namin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoong Yesus, sapagkat Ikaw ay Panginoon Diyos na mapaglaan. Meron kang paglalaan, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Ano man ang aming mga pangangailangan, meron kang paraan upang tugunin mo po ang mga pangangailangan namin. Iba't iba ang aming mga pangangailangan, Lord Jesus. Iba't ibang lalim, iba't iba ang taas, iba't iba ang lawak, iba't iba ang halaga. Subalit, Panginoon, meron kang eksakto na panagpo sa mga pangangailangan namin. Sapagkat ang tugon mo, Panginoon, ay it has been designed to answer
our specific needs, Lord Jesus. At hindi mo lamang kayang tugunin ang aming mga pangangailangan, Panginoon, kundi Ikaw ay galak na galak sa aming pagtitiwala sa iyo, na kaya mo pong tugunin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, kami po ay nakatulog ngayon sa iyong harapan. Sama-sama. At isinasama rin namin, Panginoon, ang mga kaisa namin sa lubos at tapat na pagsampalataya sa iyo, pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Nasaan man sila roon, ngayon, Panginoon, kasama sila, nakalapit po sila sa aming mga kahilingan na ito, mga panalangin namin na ito. Kung paano po kami inaabot, Panginoon, ng iyong pagpapala, abutin mo rin sila, Panginoon. Nasaan man sila. Kaya, Panginoon, anuman ang mga pangangailangan ngayon ng iyong mga anak, pinahayag namin sa pagtaas ng aming mga kamay, sapagkat, Panginoon, hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Subalit, sa pamamagitan mo, Panginoon Jesucristo, magagawa namin ang lahat ng mga bagay at magkakaroon kami ng katugunan ng aming mga pangangailangan, sapagkat, Lord Jesus, ito ay aming hiniling mula sa iyong matamis at makapangyarihan na pangalan, na ikaw din ang nagsabi na anuman hilingin namin sa iyong pangalan, yun ay gagawin mo upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kaya ngayon, Lord Jesus, maluwalhati po ang Ama sa Anak sa pagtugon mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Brother June, yung pang, yung James Resort, Aqua Gem. Ito pa yun nandun sa tabi ng James Hotel. Yung swimming pool doon. Okay. So, if you find the place of James Hotel, it's just beside the hotel. Jeff, alisin mo ba yung ito? God bless you. Buksan natin ang ating mga Bibles dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito, the Epistle of Paul to Titus. At basahin natin sa chapter 2, and I'll start reading from verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Sapagkat ang biyaya, ang pagmamagandang loob ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay napakita sa lahat ng tao. Yung biyaya, ito ay kagagawaan ng Diyos. Ang technical meaning ng grace ay unmerited favor. Hindi natin pinagtrabahuan, pero sa pagmamagandang loob ng Diyos ay nakatanggap tayo ng kanyang pabor. On the other hand, yung mercy, no? Grace is receiving what you do not deserve. On the other hand, yung mercy is not receiving what you deserve. Tayo ay, sa Bible ay, not tayo nagkasala. What we deserve is death. For the wages of sin is death. No? Pero hindi tayo mga ligtas. By the mercy of the Lord Jesus Christ, we did not receive that sentence of death.
Instead, we receive the grace, ating tinanggap yung biyaya, pagmamagandang loob ng Panginoong Jesucristo na siya nagdulot sa atin ng kaligtasan. At yan yung sinasabi sa Efeso 2:8-9 na tayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pagsampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. We are saved by grace through faith. No? Yung grace, yung biyaya, pagmamagandang loob ng Diyos, dumarating sa atin, hindi dahil napagtrabahuan natin, kundi dahil yung biyaya ay dumating sa atin sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. No? So hindi ito pinagtrabahuan. We are saved by grace through faith. It is the gift of God. Sinasabi niya, no? Ito ay kaloob ng Diyos. Sa mga tuwid, kung kaloob ito ng Diyos, hindi ito pinagtrabahuan. You don't work for it. Hindi mo magtrabahuan ito. Dahil kung ito ay pinagtrabahuan, ito ay bayad ng pagtatrabaho. Hindi na regalo yun. Yun na ay sweldo. Kaya lang, ang salvation, hindi yan nakakamit natin sa pamamagitan ng pagsisikap. Yan ay nakakamit natin dahil sa biyaya ng Diyos na dumating sa ating pagsampalataya sa Panginoon Jesucristo. So we are saved by grace through faith. It is the gift of God, not by works. Hindi sa pagluhod mula dito hanggang Quiapo, no? Hindi sa paglubena ng maghapon, hindi yung pagrorosaryo, no? Kahit anong pagsisikap, it won't buy you anything. Yung sinasabi ng mga Katoliko na pag ikaw ay nagsakripisyo, meron kang indulhensya. Walang ganon. You don't work for salvation. It is the gift of God. Not by works. Bakit? Lest anyone should boast. Sabi ko yun dyan sa verse 9 ng Ephesians chapter 2. May request kami to lead. Okay. So, bakit hindi by works? Ang sabi ngayon dyan, not by works, lest anyone should boast. Lest anyone should boast. Baka magyabang kayo. Halimbawa, kung magkita-kita tayo sa langit. Halimbawa, magkita-kita tayo sa langit. Amen? Amen! Halimbawa, magkita-kita tayo sa langit sa group. Uy, saved ka rin pala. Oh, galing natin, ano? Oh. Bakit si ganito? Andito rin. Oh. Anong ginawa niya? Baka magkumparahan na tayo, no? Magyabangan tayo. Tignan mo, na-save ako. Kaya sabi diyan, not by works, lest anyone should boast. Kaya lang, bagamat ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya, ito ay kaloob ng Diyos, no? Hindi natin pinagtrabahuan sa pamagitan ng mabubuting gawa. Subalit, sinasabi diyan sa verse 10, no? Ephesians chapter 2, tayo ay gawa ng Diyos. We are His workmanship, created unto good works, no? Tayo ay merong mga mabubuting gawa na inihanda na sa atin na gawin natin sapagkat tayo ay nangaligtas. In other words, good works are the fruit of our salvation. Excuse me. Yung mabubuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. In other words, kung ikaw ay nagsasabi na ligtas, good works should be seen in you. Merong pagbabago, no? Dati mahilig ka sa bisyo, ngayon mahilig ka na kay Jesus.
Merong pagbabago na makikita sa iyong buhay. So, yan yung, pagamat hindi natin masabi na yung we are known to be saved by our external works, sapagkat ang nakakaalam talaga ng salvation natin, it's between you and the Lord Jesus Christ. Yet, there are external indicators of our salvation, no? We have been created unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. So that's Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. So yan yung biyaya na sinasabi ito na nagbigay sa atin, o nagdala sa atin ng kaligtasan. At ito ay napakita sa lahat ng mga tao. In other words, yung salvation, yung biyaya na nagdadala ng salvation ay bukas para sa lahat. Walang itinatangi ng ating Panginoon. No? Dahil sinasabi that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Whosoever, sino man, presidente, janitor, bata, matanda, may buhok, walang buhok, may ngipin, walang ngipin, whosoever, no? Sino man na sumampalataya sa ating Panginoon Kristo ay hindi na mapahamak sa mga tuwing may kaligtasan at meron ng buhay na walang hanggan. So, yan ay open para sa lahat. Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Yan yung makikita sa ating mga buhay na mabubuting bagay. No? Tayo ay maging matino sa ating pag-iisip, denying ungodliness. Tinatanggihan mo ang mga kalikuan, tinatanggihan mo ang karayawan o kahalayan ng sanlibutan. At tayo ay nabubuhay sa isang makadiyos na pamumuhay. Bakit? Dahil meron na tayong kaligtasan. Bakit tayo dapat ganoon? No? Sapagkat yung verse 13, meron sinasabi na ito, looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Bilang mga nangaligtas at iniligtas ng ating Panginoon Kristo sa Kanyang pagmamagandang loob, meron tayong tungkulin na mabuhay ng isang buhay na makadiyos, matuwid, matino. Sapagkat tayo nabubuhay sa isang daigdig na pabulok. Bulok na ang ating daigdig. Doon sa Revelation chapter 22, verse 11, sinasabi doon na, sa huling mga araw, ang mga masama ay lalong magpapakasama. Ang mga liko ay lalong magpapakaliko. In contrast to those who are righteous, who will be righteous still, no? Pero itong mga liko ay lalong magpapakaliko. Itong masama ay lalong magpapakasama. Kaya habang tumatagal, itong mundo natin ay pasama ng pasama ng pasama. Lahat ng sistema ng tao, pasama ng pasama ng pasama. Yung gobyerno, as I often tell you, yung quality ng government systems, pasama ng pasama ng pasama. As depicted by the dream of Nebuchadnezzar, no? Una, yung kaharian ng tao ay ulo, ginto ang ulo, no? Golden head. Sumunod, katawan na silver. Sumunod, balakang na brass or bronze. Sumunod, legs na iron. Susunod nun ay, which is still to come,
yung tinatawag na the revived Roman Empire, that will be the kingdom of the Antichrist, which will be made up of iron and clay. No? So, tingnan yung quality ng metals representing the different ages of the government of man. Pabagsak ng pabagsak. Kaya hindi kayo magtataka kung may Napoles. Dahil pasama ng pasama. Our morality is on the free fall. No? Talagang it's going down the drain. Dati nakakahiya. Pagka nalaman na kapit. Ngayon, kahit sa harap sa TV, lantaran, okay lang. Okay lang sa kanila. Okay lang na yung may asawa dahil meron ng pinapanood. Hindi yung pinapanood. Nagkataon na nadaanan. Maganda yung babae. Very bright. No? Smart yung babae. Bilib na bilib ako. Dahil yung artist na ito. Mayat maya, may dumating. Naghalikan. May asawa. Senador. Openly. Yan ay tanggap na ng ating lipunan. Yung morality natin pabagsak ng pabagsak. No? The family is being weakened or broken already in many cases. Wala nang pagkabuo ng tahanan. Samantala, that's a basic unit of society designed by the Lord Jesus Christ. No? In the Garden of Eden. There's no more respect for authority. No? Wala. Sa mga magulang, sa mga lipunan, sa gobyerno, wala na. There's no more respect for authority. Kaya ang ating tayo nabubuhay sa isang lipunan na kung minsan yung mga tao wala ng pag-asa. Tanggapin na lang natin yan. Talagang ganyan ang panahon, sasabihin nila. Pero there's still hope. There's still hope for a better world. Ano yun? Ito yung dadalhin ng ating Panginoon Kristo, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Sapagkat darating ang ating Panginoong Kristo upang itatatag niya yung gobyerno na walang hanggan. Doon sa Daniel chapter 2, if you remember, yung malaking imahe is made up of different metals, no, from head to toe. Yun ay sumasagisag sa iba't ibang gobyerno, pamahalaan ng tao. Ang tao, nais niya na mamanage, mag-govern ang kanyang sarili. Pero kahit na anong gagawin niya, sapagkat yung tao mismo ay may depekto, kahit na anong ganda ng batas na kanyang gagawin, mabubutasan pa rin niya. Kaya yung mga gobyerno ay pabagsak ng pabagsak ang quality. For example, pinapakita nila na ayaw nila ang political dynasty sa Pilipinas. Ibig sabihin, ng political dynasty, walang isang pamilya lamang. A dynasty is a familial rule. No? Isang pamilya lang namamahala. Yan ang tawag na dynasty. No? Yung mga descendants nung nauna na namumuno, sila pa rin ang namumuno. Ngayon, ayaw nila ng political dynasty sa ating gobyerno.
And yet, nalulusutan nila. Dahil pagkatapos ng 3 terms, ang gagawin lang, ipasa lang sa asawa, o kaya ipasa lang sa anak, yung pamamahala. So, in other words, it still remains in the family. So, bagamat ginawa ng batas na kunwari para maiwasan yung masamang epekto ng political dynasty, pero nalulusutan. No? Nung unang panahon, nung panahon ni Marcos, meron siya yung programa ng Masagana 99. Nang intention ay ang mga farmers uutang sa gobyerno para sa nila, fertilizer, pesticide, lahat ng mga kailangan nila, all the agricultural implements. Uutang sila para mapili nila yun. Alam niyo kung ano nangyari? Mga farmers nagutangan sa bangko. Ang ginawa na bumili ng refrigerator, bumili ng TV. Wala, nasira. No? So, makita nyo na yung ano pang sistema ng tao, pabulusok sa pagkabulok. Paano? Ano, wala namang pag-asa ang ating lipunan. Kaya sabi nga niya, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Bakit? Sapagkat lahat ng pamahalaan na nakita ni Nebuchadnezzar sa kanyang dream, no? Yung malaking imahe na yon, dumating ang isang malaking bato na hindi inukit ng kamay at dinurog niya ang mga imahe nito, representing the different forms of government of man. At itong batong ito ay naging malaking bato which covered all the earth. And this is the eternal kingdom of the Lord Jesus Christ. In other words, pabulusok itong ating lipunan na ito, itong ating bansa na ito, itong ating mundo na ito sa kasiraan. But a time will come when the Lord Jesus Christ will come back and establish His millennial kingdom, no? 1,000 years reign. Ito yung tinatawag nila na the golden age, where there will be prosperity and peace. Bakit? Dahil merong tunay na katarungan na pairamin ng ating Panginoon Kristo. Ang sinasabi nito, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, no? Who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Merong nagbigay ng kanyang sarili dito. Ito yung sanlibutan. Puno ng kasalanan, pagbulusok sa pagkabulok. Wala ng pag-asa. Pero merong nagbigay ng kanyang sarili para itong mga tao na sumampalataya sa kanya ay kanyang malinis, madalisay para sa kanyang sarili. Para sa kanyang sarili. Zealous, purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. No? Para sa kanyang sarili. Sino yung nagbigay ng kanyang sarili para magkaroon ng isang bayan na pinapangunahan ng ating Panginoon Kristo? Sino nagbigay ng kanyang sarili? This is the great God and Savior, Jesus Christ. Yung ID ng nagbigay nito ay si Jesus na Kristo. Si Jesus na Mesias. Sa buong Bible, isa lamang yung inanoy ng Diyos para siya ang maging prophet, priest, and king. May mga inanoy na prophet, may inanoy na priest, may inanoy na king. But no one in the whole Bible was anointed as into these three offices as prophet, priest, and king.
Yun ang ating Panginoon si Kristo, no? Walang inoy na anak ng Diyos, kundi ang Panginoong Hesus Kristo lamang. Dahil yan sa Davao, merong nag-aakit yan na the anointed Son of God. Si Kibuloy. Nag-aakit na the anointed Son of God. But in the Bible, yung anointed Son of God was anointed way back in eternity. Merong tatlong baitan ng pagkaka-anoint ng ating Panginoong Jesus, no? Kaya siya tinatawag Jesus the Christ. Ang unang pagka-anoint ng Panginoong Jesucristo ay doon pa man sa kawalang hanggan, in eternity. No? Sapagkat doon sa walang hanggan, nung wala pang sanlibutan, ang sabi ng Diyos Ama ay ganito, and to the Son He saith, itong sinasabi ng Diyos Ama, Thy throne, ang kausap niya ay ang Diyos Anak. Thy throne, O God, is forever and ever. Ang address niya, ang address ng Father sa Anak ay God. So itong Son ay, He is God the Son. Ano yun? Ano siya? Siya ang hari doon sa kaharian ng walang hanggan. Thy throne, O God, is forever and ever. So, kanyang kaharian ay walang hanggan. The eternal kingdom of God, sino nagkahari doon? Ang Diyos Anak, ang Panginoon Jesucristo. No? Thy throne, O God, is forever and ever, and the scepter of thy kingdom, yung tata ng kapangyarihan ng hari sa kaharian ng Diyos na walang hanggan, ay yung katwiran. Is the scepter of righteousness. Why? Because the Lord Jesus Christ, He hated iniquity, but loved righteousness. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Go back to it. Hebrews chapter 1, verse 8 hanggang verse 9. Therefore, sabi yun, thy God, that's God the Father, therefore thy God has anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Dahil sa itong anak na ito, na uring Diyos, ay dinais niya at ginusto niya, minahal niya ang katwiran at kinamuhian niya, kinapuputan niya ang kaliguan, siya ngayon ay inanoint ng God the Father. Paano niya inanoint? Wala pa namang oil at that time. Dahil sa lumang tipan, pag inanoint ang sino man, maging hari, propeta o sacerdote, ina-anoint ng oil. No? Anong pinang-anoint ng God the Father sa God the Son nung wala pang sanlibutan? Wala namang mineral oil, wala namang coconut oil, wala namang PCO, wala namang canola, wala namang olive oil, wala. With what oil? The oil of gladness. That's the Holy Spirit. Siya ay, ang Diyos Anak ay inanoint ng Diyos Ama ng Holy Spirit bago pa malalang ang sanlibutan. In other words, the Lord Jesus Christ is the eternal Christ. Bakit eternal Christ? Kasi siya ay anointed in eternity before the foundation of the world. No? So itong Diyos Anak na ito, na doon sa kawalang hanggan, anointed na, kahit dito, nung siya magkatawang tao, anointed pa rin siya sa yugto ng kanyang pagkakatawang tao. Bakit? Noong ipanganak ang Diyos Anak na nagkatawang tao, ang wika ng anghel sa mga pastor na nagbabantay ng kanilang pastor, sa kanilang pastolan, we bring you the news of good cheer, sabi ng anghel. For unto you this day is born in the city of David a Savior. Sino ito?
called Christ the Lord. Yung Panginoon na ito ay anointed. He's the Christ. In the city of David, kahit kung siya'y magkatawang tao, may panganak na nagkatawang tao, anointed pa rin siya. At hindi lang yan. Yung pangatlong yugto ay before he started his public ministry. Before he started his public ministry, sapagkat doon sa Matthew chapter 3, ang Panginoon Jesucristo, si Juan Bautista nagpabautismo sa tubig Jordan. Dumating ang Panginoon Jesucristo, sabi ni John the Baptist, bakit ikaw mapunta sa akin? Dapat akong papunta sa iyo. Ang sagot sa kanya ng Panginoon Jesucristo, hindi, gawin mo ang nararapat sapagkat lahat ng katwiran ay dapat maganap. All righteousness should be fulfilled. In other words, the Lord Jesus Christ will go through all the requirements of God upon man. Kahit yung pagbabautismo ay kinakailangan daanan niya. Kaya tayo, yung magpapabautismo, we have to be baptized also in water. No? Kung ang Panginoon Jesucristo nagpabautismo, tayo rin. Sino ba tayo na hindi magpabautismo? Because no one is greater than His Master. Kung ang Panginoon Jesucristo ay sumunod sa pagkakabautismo sa tubig, dapat tayo rin. Bilang tagasunod ng Panginoon Jesucristo, we should also be baptized in water. So, nagpunta siya kay John the Baptist. Nagpabautismo. Pagkaahon niya sa tubig, bumaba sa kanya yung Holy Spirit. He was anointed again with the Holy Spirit before the start of his public ministry. And the Father said, no, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. From there, punta siya sa ilang, 40 days, 40 nights. Tinukso ni Satanas ang Panginoon. Pero, ang panlaban ng Panginoon kay Satanas, yung the sword, no? The sword of faith. It's a double-edged sword, no? Ano yun? The Word of God. Dahil habang tinutukso siya ni Satanas, ang pinalalaman sa kanya, Word of God. Kung talagang Diyos ka, gawin mo yung mga batong yan na tinapay. Gutom ng Panginoon Jesucristo. Pero pinalalaman niya, sabi niya, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Sabi ni Satanas, magpatirapa ka. Sabi ng Panginoon Jesucristo, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. No? So, ang panlaban talaga kay Satanas, that's the reason why we need to memorize the Word of God, itong Bible na ito, sapagkat ito lang yung panlaban natin kay Satanas. No? Itong panlaban natin kay Satanas. So, natapos yung labanan na yun. Umalis si Satanas. And from there, the Lord Jesus Christ went to the synagogue. And entering the synagogue, He was given the volume of the book that was written by the prophet Isaiah. Ang naibigay sa kanya na basahin, yung Isaiah chapter 61, verse 1 to 2. No? Ano sinasabi doon? Nung basahin ng Panginoon Jesucristo, the Spirit of the Lord is upon me. Ano yun? Anointing ng Holy Spirit was upon Him. For He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. Yung mga nakatali-talapa sa kasalanan. No? Merong pagkalaya na idudulot sa kanila ng ating Panginoon Kristo. Yung mga nabubulagan, no? Recovering sight to the blind, sabi ng Panginoon, yung mga nabubulagan, bubuksan
ng banal na Espiritu ang ating mga mata para maintindihan natin yung salita ng Panginoon. So in 1 Corinthians chapter 2, sinasabi doon na it's the Holy Spirit who knows the deep things of God, and He will reveal this unto us. Para yung tinatawag na the wisdom of God, the power of God, ang Panginoon sa Kristo ay lalo pa nating makilala ng gusto. And merong sinabi ng Panginoon sa Kristo doon sa dulo, and to preach the acceptable year of the Lord. At sabi niya, today, this has been fulfilled in your hearing. If you go back to Isaiah chapter 61, merong bahagi doon na hindi binasa ng Panginoon sa Kristo. Ang binasa niya ay hanggang sa to preach the acceptable year of the Lord. Ano yung hindi niya binasa? To proclaim the vengeance of the Lord. The day of vengeance of the Lord. Bakit hindi niya binasa yun? Because it's not yet time to proclaim the vengeance of the Lord. Dahil ang ginawa ng ating Panginoon, the first thing that the Lord Jesus Christ did was to save the world. No? Kaya sinasabi, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So kaya tayo ay nandun sa panahon ng pagtanggap ng pagmamagandang loob ng Panginoon. We are in the age of church where the grace of the Lord Jesus Christ that bringeth salvation is open to all. But there's a time, merong panahon na magsasara yun. At the end of the age of the church, no? Ang church kukunin ng Panginoon in the rapture. At pagkatapos noon, ang sanlibutan na ito na napakasama na ay daraan sa tinatawag ng 7 taon na kapighatian. 7 years of tribulation. No? Kung sasabihin nyo na, di bale, kung maiwanan man ako at umabot ako sa 7 years tribulation, doon ako sasampalatay sa Panginoon sa Kristo. Huwag niyong gawin yan. Because ang gagawin ng Antikristo is to set delusions that all of those who do not love the truth shall be cursed. They would not believe, and they would believe a lie. No? Kaya yung mga naroon sa tribulation period, nandun sa kapahamakan. Nandun sa judgment ng Panginoon. Because they love not the truth, that they might be saved, sabi ni Paul, and that they might believe a lie. Because what will happen is, they will have strong delusions. Yung kalituhan, na akala na yan yung kasinungalingan, yun ang katotohanan. Kaya sila ay mapapahamak. That will happen during the tribulation period. No? Pero, yung tribulation period, hindi pa mangyayari. But it's about to happen. Because anytime now, the Lord Jesus Christ will come back for His church. Mararapture tayo. And then after that, the 7 years tribulation will happen. We are living in the last days. No? Malapit na pagdating ng Panginoon. So, pero bukas pa para sa lahat, yung biyaya ng Panginoon na anyone who commits himself to the Lord Jesus Christ shall receive salvation. Yan ay bukas pa. Kaya sabi ng Panginoon, today, this has been fulfilled in your hearing. Hindi kasama doon yung sinasabi niya na the day of vengeance of the Lord. Hindi pa. But once natapos yung pagbubukas ng Panginoon, yung pag-invite ng Panginoon sa bawat isa sa atin,
to receive grace that brings salvation, then this world will go through the 7 years tribulation. Yung kanyang pagkadakilang Diyos, no, ay dahil siya yung katarungan ng Diyos. Yung kanyang katarungan na hindi it has no regard of man, no? Halimbawa, ganito ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 10. The Lord, our God, is the God of gods and the Lord of lords. He is a great God, a mighty God, and a terrible God, who regarded no man. No? Wala siyang paborito. Wala siyang itinatangi and received no rewards. Wala siyang tinatangi. Pare-parehas ang kanyang paghatod. Pare-parehas ang kanyang paghatod. Walang hindi ba presidente ako, no? Ako ay maraming mga degrees. Meron akong doctorate, post-doctorate ako. Nag-aral ako sa Yale, nag-aral ako sa Harvard. Hindi mo madadala lahat yan. No? Ako ay meron 1 billion, 2 billion, 5 billion, o ano man, trillion, ano man. Dala-dala mo, hindi mo madadala yan sa harap ng Panginoon. Ang tingin sa atin ng Panginoon, pag tayo hatulan, pare-parehas. No? You cannot bring anything with you when you come before the Lord. Ang madadala mo lamang ay ang iyong sarili. Hindi mo madala ang iyong degree, hindi mo madala ang iyong riches, hindi mo madala ang iyong fame, yung power, wala. We will all be as bare as a newborn kid sa harap ng Panginoon. Ang titignan lang ng Panginoon ay yung ating puso. Yung ating puso ba ay pinalinis natin kay Jesus? We will not be able to bring our reputation. We can bring only our character. No? We cannot bring our dignity. We can only bring, if we have one, our integrity. Yung integrity natin ay dahil ang bumuo ng ating buhay ay ang Panginoon Jesucristo. He is before all things and by Him all things consist. Na mabubuo na natatatag ang lahat sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. So ang kanyang paghatol sa atin, yung kanyang katarungan na pairalin sa atin, walang paborito, walang pagkakatagi, pare-parehas tayo. No? Pastor, janitor, Bible study leader, o song leader, pare-parehas. Ang pag-apply niya ng kanyang katarungan. Yung kanyang katarungan hindi nagbabago. He is the I am. He does not change. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ganyan yung katarungan ng Panginoon. That should have been yan yung ipinapahiwati ng katarungan ng tao. Kaya yung si Lady Justice, diba nakapiring, may hawak na balance, may hawak na sword, para kung sino may kasalanan, yun ang tatapyasin. Hindi niya makita kung sino yun. Pero ngayon, nabuksan na yung piring doon. Yung blindfold doon, si Miss Justice. Nakita na niya, uy, anak yung presidente, bigyan. Uy, anak yan, mayor, kaya parusukin mo na. Yan. Pero sa ating Panginoon sa Kristo, sino ka man, no? Pare-parehas yan. No? Anong sentence ng Panginoon? For the wages of sin is death. And all have sinned
So dapat lahat tayo ay patay. May death sentence. Pero hindi yan yung kanyang ginawa. Sapagkat ang kanyang ginawa, pinag-iral niya yung makatarungan. Pairalin niyo yung katarungan, patay tayo lahat. Anong pinag-iral niya? Yung kanyang grace. Yung kanyang biyaya. Bukas para sa lahat yung impitasyon na tawagin tayo upang sumunod tayo. Sumunod tayo sa Kanya, sa pagsampalataya, pag-asa, at pag-ibig. At lahat ng sumunod sa Kanya ay binigyan niya ng kaligtasan. Yung pagkadakila ng Kanyang pagka-Diyos ay nakakita sa Kanyang pagkadakila ng Kanyang pagiging tagapagligtas. He's the great God and the great Savior. Bakit? Bakit siya yung dakilang Savior? Oh, by the way, yung sa Greek grammar, yung the great God ay siya rin yung the great Savior. No? Kasi yung walang article na D doon sa Savior. No? Kasi the great God and our Savior. So yung adjective na great doon pertains also to the Savior. So, our great God and great Savior. Ano yung pagkadakilang tagapagligtas niya? Yung kanyang dakilang tagapagligtas ay una, dapat hatulan tayo ng kamatayan. Hindi niya tayo hinatulan ng kamatayan, kundi pinuksan niya para sa atin lahat ang pagmamagandang loob. Biyaya na ang sino mang sumunod sa Kanya, sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lang yan. Yung pagkadakilang kaligtasan ng tagapagligtas ng Panginoon Kristo ay kahit nung tayo ay makasalanan pa, siya ay nagsakripisyo ng Kanyang buhay para sa atin. Na imbes na tayo ang dumanas ng kamatayan, ang Panginoon Kristo ang dumanas sa atin. God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pangatlo, nakadahilanan yung kanyang pagkatakilang tagapagligtas. Siya na nandun sa kawalang hanggan ay naparito sa may hanggan. He who is in the eternal glory came into this temporal world. He who is above all came down to humble Himself. He who knew no sin came to be sin for us. He once died for sin, that He might bring us to God. He who knew no sin was made sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. He who is above everything, above all, no? He humbled Himself. He who should be obeyed, He became obedient even unto death. Anong sinasabi natin dito? No? He counted Himself not as God, but He humbled Himself and came as one of us, nagkatawang tao. He considered Himself of no reputation, King James. No? Lahat ng mga dapat para sa Kanya, lahat yun ay tinimpi niya. He required obedience from us. But He was the one who became obedient for us. Yun ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, yung ginawa niyang yun, ay ginawa niyang lahat yun dahil
tayo na hindi natin magawa ang maging masunurin sa Diyos, siya ang naging tagapagsunod at siya ang sumunod para sa atin. No? Inapunan tayo, kinatawan tayo, at sa kanyang pagiging righteous, sa kanyang pagiging masunurin, kahit sa ikamamatay niya, ay lahat ngayon na sumasampalataya sa Kanya, ang Panginoon Jesucristo na ang kanilang righteousness. Meron ng tinatawag na imputed righteousness upon us whenever we commit our all to the Lord Jesus Christ. No? Kapag ikaw ay sumunod ng lubusan sa Panginoon, sumampalataya ng Panginoon ng lubusan, siyang tatakilig sa iyo. Siya ang magtataguhin sa iyo. Siya ang magpapala sa iyo. I remember nung ako ay bago pa lang naman nananampalataya sa Panginoon. Water baptism. Nung araw na yun, yung bunso ko nasa ospital dahil nagtatahi. Sorry, hindi kumakain. Tatahi. So dumaan ako before proceeding to just a white place doon. May swimming pool dyan. Private swimming pool. Dumaan ako sa ospital. Nung nasa ospital ako, karga-karga na mismo. No? Saksak yung swero. Sumirit, no? Layo yung pintuan nung CR, umabot doon. Sumirit, no? Sabi mo, nako, paano ako magsusunod sa bautismo? Eh, yung anak ko, hindi ko alam mo nangyayari sa kanya. No? Sumisirit na yung kanyang pagdumi, no? O tubig. Paano ito, Jesus? Pero, anong makapagkulay-kulay ito, ikaw ang bahala sa aming dalawa. Jesus. Susunod ako sa pagsampalataya sa iyo. Bahala ka sa amin. So, nakasama ko ang loob ko, alis ako. Dahil mahina na loob ko nun, ayaw ako nung umalis sa ospital. Pero, naman ko, mama ko sa bautismo. Tapos ang bautismo, dumano ko sa ospital. Tapos umuwi na ako sa bahay. Kasi balik ako bukas. Pagbalik ko ng kinumagahan, tanggal na yung swero. Nakapagbalot na yung base ko. Uwi na tayo, sabi niya. Bakit? Magaling na. Pagka sumunod ka sa Panginoon, kahit may mga apparent hindrances, no? Na pumipigil sa'yo, sumunod ka sa pagsampalataya sa Panginoon. The Lord will take care of you. Amen. Ang sabi ni Paul, I know in whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Sa araw ng pag-uupo, no? Pagdating mo doon, kapag tinalagaw mo yung lahat kay Jesus, wala kang ipagsusulit kay Jesus. Bakit? Binigay mo na ang lahat kay Jesus. No? Yung mga dapat mo pagsusulit sa Kanya, wala na. Dahil pinagkatiwala mo na kay Jesus. The Lord will answer for you. Siya yung ating advocate with the Father. He who confesses me before men, parte yan sa baptism, no? He who confesses me before men, public declaration in water baptism, that you are a follower of the Lord Jesus Christ. He who confesses me before men, him will I confess before my Father who is in heaven. Ang Panginoon, He will take care of you. Not only here on earth, but even before the Father who is in heaven. He is your advocate. He is your confessor. He is your priest. Siya bahala sa iyo. Ang sinasabi nga,
He ever liveth to make intercession for them that come to God through Him. Buhay magpakailanpaman ng Panginoon para ingatan ka, tangkiligin ka, itaguyod ka ng ating Panginoon sa Kristo. And while the grace of the Lord Jesus Christ is open to all, take that chance. Huwag mong hayaan na matapos ang biyaya ng Panginoon. Yung pag-imbita niya na may ligtas, sapagkat pagkatapos niya ay ang paghatol. Ngayon, bukas pa ang lahat. Na tayo ay mga ligtas pagmagitan ng regalo, biyaya ng Panginoon. Kung isampalataya mo ang lahat, kung ang pag-asa mo ay Panginoon sa Kristo, kung ang iniibig mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Then, hindi lamang dito sa lupa, no? But when we focus, sabi ni Jesus kasi doon sa Isaiah, you look unto me, and you will be saved. Bakit? Pag tinitignan natin si Jesus, mamaligtas tayo. Bakit sinasabi sa Hebrews chapter 12, verse 2 na, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. What's the use of looking at Jesus? Pagka nakatingin ka sa isang point of reference, hindi ka mawawala. Diba? Pagka ikaw ay naghahanap ng isang lugar, you always need a point of reference. No? Halimbawa, alam mo kung nasaan ang UP. Saan ba yung banda ng UP? Ayan, meron po point of reference. Yung mga seaman, alam nila na para ma-define nila ang kanilang pinalalagyan, they have to refer to 3 satellites. No? Para matiyak nila kung anong pwesto nila. Dati, Maritime House. Pero ngayon, bago na, no? Meron tayong mga geopositioning satellite, kaya doon ang ginagamit. But they need a reference point to be able to know where they are. Tayo rin, ang ating Panginoon sa Kristo siya yung ating absolute point of reference. Everything that we do, we refer to the Lord Jesus Christ. Kaya, nakatingin tayo palagi sa Kanya para malaman natin kung nasaan tayo pumuepesto. Halimbawa, yung usual na example ko, may tindahan ka, sari-sari store. No? Pagtitinda kaya mo ng sigarilyo? Kasi malakas ang kita sa sigarilyo. Ngayon, i-refer mo ngayon yan sa Panginoon sa Kristo. Kung si Jesus ang may-ari ng tindahan na ito, magtitinda kaya si Jesus ng sigarilyo? Hindi. No? Hindi. Dahil yung sigarilyo nakakasira yan ng katawan. And everyone who destroys the body as the temple of the Holy Spirit, God will condemn him. So, hindi. Kaya ngayon, kung anong ginawa ni Jesus, gagawin ni Jesus, yun din ang gagawin mo. Kung ikaw ay may sari-sari store, magtitinda kaya mo ng beer? Refer mo ngayon kay Jesus. Kung si Jesus ang may-ari ng tindahan na ito, magtitinda kaya siya ng beer? Hindi. That's how we guide ourselves. By looking unto Jesus, siya yung pamantayan ng ating buhay. We always refer everything to Him. No? So, looking unto Jesus, sabi ng Panginoon sa Kristo sa pamagitan ni Isaiah, look unto me and you will be saved. All the ends of the earth. Pagdating ng rapture, no? Ano sabi? Looking unto Jesus, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Ang ating inaantay, tinatanaw, ay ang Panginoon sa Kristo sa kanyang muling pagpapalit. Pagdating doon sa langit, ang ating parang tinatanaw ay ang Panginoon sa Kristo. Dahil sabi ng Panginoon, Father, I wish that all that Thou hast given me be with me. I will that all that Thou hast given me be with me. So that where I am, there they may be also.
that they may behold my glory, which thou hast given me, because thou lovest me before the foundation of the world. Bakit? Anong mamamasdan natin sa kaluwalhatian? Ang mukha ng Panginoong Hesus Kristo. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay makita natin sa mukha ng Panginoong Hesus Kristo. Halimbawa, sabi, and the God who commanded light out of darkness should light into your hearts, that you may know the knowledge of the glory of God, which is in the face of Jesus Christ. If you want to know the glory of God, look into the face of the Lord Jesus Christ. Kaya, doon sa Revelation chapter 22, the new heavens and new earth, ang ating mamamasdan doon ay ang mukha ng Kordero. No? We shall serve Him, we shall see His face, and His name shall be upon our foreheads. Sino yun? Yung Kordero na nakaluklok sa trono ng Diyos. So, saan man tayo? Sa lupa, habang nag-aantay tayo ng pagdating ng Panginoon so that we will be taken up in the clouds and we shall be with the Lord forever. No? For the Lord Himself shall descend with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, and we who are alive and remain shall be with them, with the Lord in the air, and so we shall be with the Lord forever. No? Ang ating minamasdan para tayo ay magkasama doon sa langit ay ang mukha ng Panginoon. Pagdating doon sa bagong langit at bagong lupa, ang ating minamasdan ay ang mukha ng Panginoon. So, yung biyaya ng Panginoon sa Kristo ay bukas para sa lahat. Kung gusto mong makita ang mukha ng Panginoon sa Kristo, kinakailangan lubos mo talaga ang iyong lahat sa Kanya. Dito sa lupa, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pagdating ng Panginoon sa Kristo, sa rapture, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Pagdating sa langit, we will be looking at His glory. Pagdating sa bagong langit at bagong lupa, ang mukha ng Panginoon sa Kristo ang ating namamasdan. Yun ang dulot ng Panginoon na hindi lamang natin makita ang kaluwalhatian ng Diyos, kundi matatamasa natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoon sa Kristo. Merong awit, di ba? Face to face with Christ, my Savior. Face to face, what shall it be? Face to face, I shall behold Him, Jesus Christ, who died for me. Kung nais mo makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng Panginoon sa Kristo, in other words, kung gusto mong maligtas, tumanggap ng kaligtasan na dulot ng pagmamagandang loob ng Panginoon sa Kristo, italaga mo mula sa Kanya. Dito sa lupa, doon sa langit, hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Lahat ng nagnanais na makita niya ang mukha ng Panginoon sa Kristo, tumayo na kasama niya. Hallelujah, Jesus. Aming Panginoong Jesus, maraming salamat po sapagkat bagamat ang katarungan mo ay it's applicable to every one of us and we deserve that, yet by your grace you died for us. You took our sins. You died for us. You paid for our sins. Once and for all.
napawalang bisa ang kasalanan, napawalang bisa ang aming pagkabilanggo sa mga bisyo at kasalanan upang sa ganoon, Panginoon Jesucristo, sa aming pagsampalataya sa iyo, kahit kami ay mamamatay, mabubuhay magmuli. Sapagkat ikaw, Panginoon Jesucristo, ang nagsabi, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. Kaya nga, Panginoon, kami po ay nakatayo ngayon sa iyong harapan to confess before you that we receive your grace that bringeth salvation to all men. Sapagkat ikaw ay dakilang Diyos, subalit dakilang tagapagligtas din. Sapagkat, Panginoon, pagamat hindi kami karapat-dapat na tumanggap ng iyong kaligtasan, ikaw po ang tumanggap ng kaparusahan dahil sa aming kasalanan upang ang sino mang sumampalataya sa iyo ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, Panginoon, let your word that has gone out today be sown in our hearts, in our minds, and may they bear fruit in our lives, that they may see the good works that you have prepared for each one of us who have been saved, to walk in them, and that your glory may be seen also in our lives. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.